Kamusta po ang puso po natin? Ano po ang kalagayan ng ating puso po ngayon? Puno-puno po yan ng galit, po, hinanakit sa mana po, ng selos, pride, takot, o pag-aalinlangan. Kamusta po yung puso po natin, mga kapatid? Kung gusto po natin maging maayos yung puso po natin, dapat maging maayos din po kung ano po yung pinagmumulay-mulayan po natin sa ating pong isipan. Kasi kung ano yung iniisip po natin, it goes from the heart. Dito po yung lumalabas sa atin. Ano ba yung pinagmumulay-mulayan mo, kapatid, sa oras na ito? Ano ba yung pinagmumulay-mulayan mo mula Lunes hanggang ngayon? Ang salita ba ng ating mahal na Panginoong Diyos? Ano ba yung mga iniisip po natin? Ito ba ay nakapagpapalakas sa ating spiritual life? Ito po ba ay nakapagpapatatag ng ating pananampalataya? Ito po ba ay nakapagpapalapit sa ating mahal na Panginoong Diyos o hindi? Ano yung pinagbubulay-bulayan mo, kapatid? Mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang ngayon, pupunong-puno ng pag-aalala. O ang mga iniisip po natin, kung paano bayaran yung mga utang natin. Kapatid, kayang-kayang ayusin ng ating mahal na Panginoong Diyos yan. Kayang-kayang sagutin yung panalangin mo kung yung puso mo ay naka-align sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kayang-kayang baguhin yung sitwasyon mo. Dahil walang mahirap, walang imposible po sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kayang-kaya niya baguhin ang iyong buhay. Ang tanong, yung puso mo ba ay genuine? Kapag lumalapit tayo sa ating mahal na Panginoong Diyos. You know, when we pray sa ating mahal na Panginoong Diyos, the Lord knows the motive of our heart. Alam ng Panginoong Diyos ang motibo ng ating puso. Kung yan ba ay totoo o hindi, mga kapatid. You know, there are two Bible characters who prayed from the heart. Maalala po natin si Hannah. Alam po natin yung kwento ni Hannah. Si Hannah po, mga kapatid, ay kinukot siya dahil nga po siya po ay isang baog. Hindi po siya makapag-anak. Pero alam niyo po, mga kapatid, nakita ng ating mahal na Panginoong Diyos yung motibo ng puso po niya. Alam niyo po, nanalangin po si Hannah. Ang sabi niya sa 1 Samuel chapter 1 verse 10, buong pait na lumuluha si Hannah at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Pagka sinabi buong pait, mga kapatid, paano ba ang umiyak ng grabe, mga kapatid? Diba? Parang baka mong umiyak siguro, ano? Pero alam niyo po, sa ginawa po ni Hannah, pinakinggan po siya ng ating mahal na Panginoong Diyos. Pero ang panalangin po ni Hannah, sabi niya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip, ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. No, grabe po yung kanyang komunikasyon sa ating mahal na Panginoong Diyos. Grabe po, mga kapatid, ang kanyang pong pagluha, ang kanyang pong paghawak sa ating mahal na Panginoong Diyos ng may buong puso. Nakita po ito ng ating mahal na Panginoong Diyos, ang motibo ng kanyang puso, mga kapatid. Ganon din, mga kapatid, ikaw rin. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoong Diyos na genuine, yang nasa puso mo, at yung hinihingi mo sa ating mahal na Panginoong Diyos, ay pagkakaloob ng ating mahal na Panginoong Diyos.
At the right time, in due time, you know, huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Lagi kang manalangin sa ating mahal na Panginoong Diyos. Dahil sasagutin at sasagutin ng ating mahal na Panginoong Diyos ang ating pong mga panalangin.